Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan at nais ko pong bigyan ng daan si Josephine Santos. Meron po siyang katanungan, ano daw po ang bawal ibigay sa gamot na may kidney failure. At the same time, meron siyang arthritis at hindi siya makalakad, masakit pa. Yan po ang ating sasagutin at ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, at i-click nyo rin po yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. At ganoon din po sa aking Facebook page, kung kayo po ay meron po kayong yung aking Facebook page ay Patnubay sa Kalusugan. Yan po, no? Kaya pwede nyo kayong i-like, i-follow, and share. Ganoon sa aking Reels at sa aking TikTok. At malaking may tutulong po nito para sa inyo pong kalusugan. So ngayon ay atin pong sasagutin yung kanyang katanungan. Ano daw po yung mga gamot na nakakasama kung meron kang kidney failure, at the same time may arthritis at di nga siya makalakad. So dalawang sasagutin natin. Ano yung bawal na gamot sa mga mayroong kidney failure at the same time may arthritis at hindi po siya makalakad. Ngayon, itong mga gamot na dapat ikonsulta sa doktor bago ito painumin, yung mga non-steroidal anti-inflammatory drugs. Halimbawa, yung mga Advil, mga aspirin, Aleve, no? Ito po yung mga non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ang overuse or long-term use po ng pag-inom ng gamit nito, nababawasan yung flow ng dugo sa bato at nababawasan ng function ng kidney, nagiging dahilan nito ng kidney damage. Yung mga gamot na pampaihi, yung diuretic, katulad po ng Lasix, ang diuretic po ay nag-aalis ito ng sobrang tubig sa katawan, pero nakakabawas din ito ng volume ng dugo at nagbibigay pasanin sa kidney. Kaya yung long-term use po ng mga diuretic, masama sa bato. Yung mga gamot na tulad ng angiotensin, ACE inhibitors, angiotensin receptor blocker, tulad po ito ng mga Vasotec, Losartan, no? Itong mga Valsartan, ito po ay mga angiotensin converting enzyme inhibitors. Ang halimbawa niyan ay yung Losartan. Ito daw po ay Vasotec, no? Cestril, Enalapril. Kaya itong mga gamot na to ay kailangan may gabay ang doktor kung paano ito iinumin. Ang maling paggamit nito pwedeng mag-cause ng kidney damage. Pagka kayo po ay merong kidney problem, the same time may arthritis, no? Pwede kayong mag-take ng Super B complex, vitamin C para tumaas ang production mo ng white blood cells na tumutulong sa infection. At ang vitamin C tumutulong sa production ng collagen. Ito ay protein napakahalaga sa strength and flexibility ng ating buto, ng ating balat at muscle, tendon and ligaments at blood vessel. At sumusuporta sa structure and elasticity ng mga cell natin. Ang collagen, involved ito sa blood clotting, sa ating immune system. Napakahalaga nito sa pagpapaganda ng ating balat. Pag tumatanda na tayo, nababawasan yung production ng collagen, kaya meron ang sign of aging, wrinkles, at sagging. Nagsasag na yung balat natin. Kasama nito, mag-take ka ng Super B complex. Ito'y 8B vitamins, importante ito to keep us alive, including growth, repair, and reproduction, and energy production. Tumutulong din ito para mag-alis ng waste product sa ating katawan,
at ito rin tumutulong sa panlaban sa infeksyon, pampalakas ng ating immune system. Sabay mo silang inumin kasi water-soluble vitamin sila eh. Inumin mo to 30 minutes before breakfast once a day. Kaya in addition to the sinabi ko na ito yung mga bawal na iinumin na gamot, no, sa kidney, dapat protektahan na nating kidney sa pamamagitan ng healthy diet and lifestyle, balanced diet, pag-manage ng iyong weight, huwag ka masyado magpataba, at lagi kang iinom ng tubig para ma-flush out ang toxin, i-maintain ang proper kidney function. I-monitor mo lagi ang blood sugar mo. Kasi ganun din po pag i-monitor mo din yung blood pressure mo. Kasi pag mataas ang blood pressure mo at mataas din ang sugar mo, major risk factor ito sa kidney disease. Kaya dapat meron kang regular pagmamonitor, pagkontrol ng sugar at high blood pressure. Magkaroon ka ng regular check-up and screening para maiwasan ng kidney problem through blood and urine test. Maging aware kayo sa potential risk ng certain medication para protektahan ng kidney health. Para maintain ang kidney function, i-reduce mo yung mga future komplikasyon. Tulad na sabi ko, mayroong mga gamot na mayroong negative impact sa kidney, pwedeng ma-damage ito. Kaya kailangan tayo ay huwag kang iinom ng gamot na hindi alam ng doktor mo. Iwasan mo yung self-medication, no? Lalo na kung meron ka ng pre-existing kidney condition. Kaya maging aware ka sa mga medication na iniinom mo at lagi mong konsultuhan ng doktor mo tungkol sa mga gamot na nire-reseta sa'yo. Paalala po sa lecithin, marami sa atin na nakakaramdam na ng pagkalimot, nagkakaroon tayo ng pagiging ulyanin. May connection po ito sa pagtaas ng cholesterol. Maraming mga fat deposit nagbabara sa daloyan ng dugo sa brain natin. Kaya para ma-improve ang ating memory, learning, attention, and concentration, para protektahan ng ating brain, mag-take po tayo ng lecithin. Ganon din po yung ating calcium, magnesium. Siyempre, pag nagkakaedad tayo, humihina na yung ating mga buto. At the same time, madali na tayong pulikatin. Ang calcium, magnesium, tumutulong sila para manatili tayong malakas, ma-relax ang body mo and mind, para hindi ka hirap matulog. Tumutulong po itong calcium, magnesium para mag-produce ka ng melatonin. Ito'y hormone na pampatulog. Maganda po, mag-take po kayo niyan, no? Alam mo, ang kidney failure tsaka arthritis, pwedeng mag-cause ito ng sakit sa paa. Kasi ang tanong mo kasi, ano yung bawal na gamot kung meron kang kidney problem. At the same time, meron kang sabi mong masakit ang paa dahil sa arthritis. So, kaya mo tinatanong kung anong masamang gamot, kasi at the same time may arthritis pa. Kasi yung kidney failure at saka arthritis, pwedeng mag-cause ng sakit sa paa. Kaya ang treatment nito, depende kung ano yung underlying cause, no? Ang treatment po ng sakit ng paa, sanhi ng kidney failure, kontrolin yung blood sugar. Kasi pagka mataas ang sugar mo, pwedeng ma-damage yung nerve at blood vessel sa paa, nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pain. Pag diabetic ka, importante, i-maintain yung blood sugar level mo under control. Ang pag-control po ng blood sugar level, importante po ito, lalo na po kung kayo merong kidney failure. Ang high blood sugar, nakaka-damage ng nerve at blood vessel sa paa, nagkukos ito ng numbness at parang tinutusok-tusok ng karayom at nawawala ng pakiramdam. Ang tawag dito ay diabetic neuropathy. Kaya yung sinasabi mong masakit ang paa, maaring ipacheck mo kung mataas ang sugar niya. Pagka mataas ang sugar, sumasakit ang paa due to nerve damage sa paa niya.
Kaya ang treatment nito, yung pag-control ng blood sugar. Maraming paraan para makontrol ang blood sugar. Siyempre, diet, di ba? Ay concentrate mo sa prutas at gulay. Limitahin mo yung processed food, sugary drink, and unhealthy fats. Tapos, kailangan mo rin magkaroon ka ng exercise regularly. Kasi pag nag-exercise ka regularly, nakokontrol po yung blood sugar level at nag-improve yung insulin sensitivity. At least meron kayong 30 minutes moderate exercise most of the day, most of the week, no? Maaring meron kang regular exercise sa umaga kung ano yung convenient time mo. Kaya lang, i-stick mo sa schedule na yon. 30 minutes lang naman ang gawin mo. At saka yung gamot na iinumin mo ay kailangan para makontrol dong sugar mo, importante na mag-take ka ng medication prescribe ng doktor mo at kailangan pumupunta sa doktor mo regularly for check-up. Ang pagmamonitor sa blood sugar level mo ay para magkaroon ka ng adjustment, meron kang treatment plan para wag lumala yung sakit mo sa paa. At the same time, ma-manage mo yung kidney problem mo. Ang isusunod pa, pagka ikaw ay high blood, pwede ding ma-damage yung nerve at blood vessels sa paa. Kasi pag mataas ang presyon ng dugo mo, tapos magte-take ka ng medication at yung lifestyle changes, makokontrol yung blood sugar mo. Kaya tinatanong mo kung ano yung mga gamot na bawal, syempre, depende rin sa assessment ng doktor mo. Dapat i-manage mo yung blood pressure mo, importante yan, para gamutin ang paa mo. Kasi nga po yung high blood pressure pwedeng mag-cause ng damage sa nerve at mga blood vessels sa paa, nagiging dahilan ng numbness. Ang tawag dito ay peripheral neuropathy. Kaya maraming paraan, yung doktor mo mag-prescribe siya ng medication, pampababa ng blood pressure, mag-take siya ng medication, at kailangan nagpapacheck up siya regularly. Yung pagkain niya ng healthy diet, prutas at gulay, mga whole grain, importante yan. Limitahin yung processed food, sugar drinks, and healthy fats. Tsaka yung regular exercise, 30 minutes, kasi ang exercise nakakababa ng blood pressure at nag-i-improve yung blood flow. Ang stress kasi nagko-cause sa blood pressure mo na tumaas. Kaya dapat matuto ka kung paano i-manage yung stress mo tulad ng meditation at spending time in nature. Ang anemia din po ay common complication ng kidney failure. Pwedeng mag-cause ito ng fatigue and weakness at kaya mahirap kang lumakad at mag-exercise. Kaya dapat yung anemia mo, pag nakorek yung anemia, nai-improve ang sakit mo sa paa. Alam mo, pag anemic ka, bakit pag anemic ka, sumasakit ang paa mo? Kasi nare-reduce yung oxygen delivery, yung red blood cells na nagdadala ng oxygen, nagiging dahilan nito ng panghihina ng paa mo. Mabagal ang sirkulasyon, particularly dun sa paa mo. Yung nerve damage, sanhi ng anemia, nagiging dahilan nito ng sakit sa paa. Kaya po ngayon, ang treatment ng sakit sa paa, depende kung anong pinanggalingan. Dahil ba sa diabetic siya, high blood ba siya, o anemic siya. Siyempre may mga treatment options dyan, mga medication para ma-stimulate yung red blood cells in the bone marrow, at saka yung mga iron supplement, importante yan. Kung talagang mababa yung red blood cells, blood transfusion para mag-increase yung red blood cells count rapidly. Kaya pagka na-treat yung anemia mo, na-improve yung oxygen delivery, tumataas yung red blood cells mo, nag-improve yung oxygen delivery throughout the body, kasama na po yung paa doon. Kasi kapag kayo po ay anemic, nagkukos ito ng panlalamig, panghihina sa paglalakad, at nagkukos ito ng sakit sa paa, no? Kaya nga po, ang pagbe-maintain po ng healthy diet, mga food rich in iron, like beans, leafy green vegetable, importante po yan. Tsaka yung adequate water intake,
para makatulong sa blood flow at red blood cells production. Kaya kung meron po kayong mga underlying condition nagko-contribute sa anemia, tulad ng diabetes or chronic inflammation, ay kailangan merong enough treatment para dyan. Tsaka dapat laging kang regular monitoring ng iyong hemoglobin para magkaroon ka ng adjustment. Kaya ang pagtitreat ng anemia, merong significantly ma-improve ang pain mo sa paa at saka quality ng buhay mo. Kaya kung meron kang kidney failure, sumasakit ang paa mo, may connection yan sa anemia mo. Alam mo, pagka may kidney problem ka, kasi yung kidney natin, tumutulong siya sa production ng isang hormone na tumutulong sa production ng red blood cells. Kaya kung meron kang kidney failure, ang kidney mo ay hindi siya makapag-produce ng hormone na makatulong sa production ng red blood cells, no? Kaya yung pagka meron kang kidney failure, talagang dialysis ka para alisin yung waste product at fluid from the blood. Pag ang kidney mo ay hindi na siya makagawa, ang dialysis, nare-reduce yung pain sa paa at saka pamamaga. At kailangan po nito ay kung masakit ang paa mo, ang pain medication, ito po ay minomonitor ng doktor. Kaya pag meron kang sakit sa paa, huwag kang iinom ng mga pain medication na hindi ireseta. Importante, kausapin mo yung doktor mo bago ka uminom ng mga medication na para sa sakit ng paa mo. Ang physical therapy, itong nagpapalakas sa muscle sa paa at bukong-bukong, na-improve ang stability at nare-reduce yung pain. Pwede kang, pag namamagayan, masakit ang paa mo pag namamaga, pwede mong ibabad sa yelo, or kaya yung bulsa de yelo, ay yung bag, lagyan mo ng yelo, tapos lagay mo dun sa namamaga. Pangalis ng pamamaga, kaya masakit kasi namamaga. So pagka masakit ang paa at namamaga, cold compress, 20 minutes, kada 1-2 oras, ulit-ulitin mo yan. After that, pwede mong pahiran ng crystal oil. Ang crystal oil po ay na-reduce yung pain at inflammation, nakakalis ng muscular pain. Nakaka-reduce din ito ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation, nag-i-improve yung sleep quality mo at nare-relieve yung headache mo. At tumutulong para maklear ang congestion, nag-i-improve ang respiratory health mo. Kaya magandang natural remedy din ito sa mga shoulder pain. Pag napasok ka, nauntog para hindi ka mabukulan, pahiran mo ito ng crystal oil. May pampakalmanting epekto yan sa kabag, bloating, stomach cramps, pagsusuka at saka pagduduwal. Hindi ka rin kakagatin ng labok pag pinahiram mo ng crystal oil. Available yan sa Patnubay. Pwede kayong magpa-deliver. Yung namang activated charcoal natin, ito'y pagka na-food poison ka, kung meron siya antibacterial properties, nakakapatay siya ng mga bakterya sa bituka. Kaya nakakaroon po ng reduction ng inflammation para kung namamaga ang bituka mo, para maiwasan ang passage ng harmful substances sa ating bloodstream, inom ka ng charcoal. Kaya maganda ito sa food poisoning, hangover, and drug overdose. Nare-reduce yung diarrhea, nare-relieve yung gas and bloating. Tumutulong ito, nag-absorb ng gas at toxin sa bituka. At nare-reduce ang bad breath, nag-absorb ng bacteria and toxin from the mouth. Kaya maganda to sa bad breath. Kaya kung available to sa Patnubay, pwede po kayong mag-chat sa akin sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, para ma-deliver ito sa inyo. Bigay mo lang yung pangalan, address, at cellphone number ninyo. Padi-deliver po natin ito, i-charge po sa inyo shipping fee. At the same time, to po cash on delivery. Pwede rin po kayong magbayad sa GCash ko o bago i-deliver. Kung gusto nyo akong bayaran sa GCash, okay lang. Pwede rin pong cash on delivery. Kaya po yung treatment po ng paa, dahil sa arthritis mo, para ma-relieve yung pain at inflammation caused ng arthritis,
maraming over-the-counter pain reliever. Inuulit ko po, anumang pain reliever, ito po yung reseta ng doktor at i-monitor niya kayo, no? At merong specific dosage at ilang araw mo siya iinumin. Iwasan mo yung self-medication. Yung physical therapy, pampalakas ng muscle at joints sa paa at bukong-bukong para ma-improve ang flexibility, ma-reduce yung pain sa paa mo. At kaya yun po dapat yung gawin. Tapos kailangan mo magsuot ka ng mga komportabling sapatos, mga walking shoes, ganon. Maiwasan mo yung mga activities na nagbibigay stress sa paa mo, lalo na po kung maghapon ka nakatayo. Mag-apply ka ng lamig o init sa paa for pain relief, no? Kung namamaga at masakit, i-cold compress mo. Pero kung masakit lang, hindi namamaga, i-hot compress mo siya. At saka, itaas mo lagi yung paa mo pagka ikaw'y nakaupo or nakahiga ka, elevate mo yung paa mo para yung circulation ng dugo ma-maintain mo. Tsaka magpa-check up pa sa doktor kung meron kang foot pain at ito po ay makakatulong din po yung mga home treatment, no? Kaya inulit ko po, kailangan nyo po ng medical advice, no? Kailangan nyo po ng healthcare professional para makuha nyo yung best treatment para sa inyo. Ang omega-3 fatty acid, ito'y nagpiprevent ito ng bara ng ugat. Ito'y pangalis din ito ng pababaga ng mga kasukasuan. Meron siyang anti-inflammatory properties. Kaya ito'y magandang medication sa mga taong merong kidney failure with rheumatoid arthritis. No? Nakakabawas din po ng fatty liver. Ito pong omega-3 fatty acid. Available po ito sa patnubay sa kalusugan. Kung magpapadeliver po kayo ng ating mga products, bigay nyo lang po yung name nyo, yung address niyo, tsaka contact number. Cash on delivery ito, bigay nyo lang po yung pangalan, address, at cellphone number ninyo. At ito po ay cash on delivery, i-charge lang po sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thoughts bilang pag-uwakas, Psalms 50 verse 15. Call unto me in the day of trouble, I will deliver you, and you shall glorify me. Tumawag kayo sa akin sa oras na inyong kagipitan, ililigtas ko kayo at kayo'y pararangalin ko. Ito po'y panawagan ng Diyos sa atin sa panahon ng problema natin. Meron tayong kinakaharap na pagsubok. Maganda po ay bumaling tayo sa Panginoon, humingi ng tulong at suporta. Siya po ang ating kanlungat, ang ating kalakasan. Siya ay lagi sa atin. Meron siyang pangako sa atin, I will be with you until the end of the world. Ito yung magandang panawagan sa atin ng Diyos. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala patubay ng Diyos ang sumatin. And God bless us all.